Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapaki-pakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapaki-pakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos.